Hello po, mapagpalang araw kaibigan. Nandito po tayo sa Paraiso Street, Corner Lacson Street. Dito po sa may, ano bang barangay ito ha? Tiyason, barangay? Ayun, barangay 103, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Ito, tingnan natin. Ayan, nagluluto po siya masarap. Ayun, naamoy ko, masarap ang amoy. Ayan. Ayan. Naghahanda na po siya panangalian kasi malapit na manangali. So, gaya ng nakaugalian natin, tayo ay nagbabasa ng Biblia o nagbubulay ng Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Mabuti po yun, ano? Yung salita ng Diyos ba? Nagmumula sa Biblia. Alam niyo pa ba, ang Diyos hindi po namamarusa. Akala ng tao, halimbawa, may nangyari sa kanya, ay pinaparusahan ako ng Diyos. Ang sabi ng mga ibang tao, ay bagay ka sa kanya, parusa ng Diyos. Pareho! Yung may katawan, sabi, pinaparusahan ako ng Diyos. Yung mga meron, ayan, yan sinasabi ko. Nakakarma na siya. Pinaparusahan na siya ng Diyos. Ang galing umusga, no? Ang Biblia po ay may sapat na turo dyan. Ganito po nakasulat. Kaya sinasabi ko po, ang tao hindi po pinaparusahan ng Diyos. Hindi namamarusahan ang Diyos ang tao. Kasi ang nakalagay po sa kasulatan ay ito. Siyempre, yung paniniwala ko, yung nakasulat eh. 3:16 ng 1. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Tayo po yun, sangkatawan. Kaya binigay niya kanyang kahit sa isang anak. O kita mo, binigyan ka pa ng anak na si Jesus. Yan bang galit? Hindi galit yan. Upang nga sino man sumampalataya sa kanya, hindi mapapahamak. O kita nyo? Ayaw ng Diyos na mapahamak ka, kaibigan. Tapos sasabihin niya, pinaparusa kayo. Hindi po. Yun lang pong inyong alam. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17, ito, pakinggan nyo. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus. Hindi o pangatulan ng parusa sa libutan ng tao. Yan ang binubunan sa libutan. O, kita nyo? Kaya binigay si Jesus, hindi o pangatulan tayo ng parusa. At tabing ko na. Kundi, ano sabi niya? Kundi, upang iligtas sa pamamagitan niya. Oh. Ang gusto ng Diyos, maligtas tayo. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya kung sinasabi mong namamarusa, ay ano ka na dyan? Kumukontra ka na dyan. Kumukontra. Ito pa. Sabi naman ni Pablo, Nakatkating ko na. sa unang Timoteo, chapter 2, ito sabi ni Pablo, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Unang Timoteo, chapter 2, verse 3. Ano sabi? Ito'y mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4. Ibig niya ang lahat ng tao maligtas. O kita nyo? Lahat ng tao maligtas. Hindi upang parusahan. Hindi siya namamarusa. Mahal tayo ng Diyos. Tuloy natin. Ibig niya ang lahat ng tao maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Alin yung katotohanan ito? Yan tungkol sa pagliligtas ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos, malaman natin. Yung inaalok ng Diyos na kaligtasan. At ang kaligtasan na yan, matatamo lang natin kung sasampalataya tayo sa ating Panginoong Yesukristo. Lagi niyong tatandahan yan. Hindi po binigay si Jesus dito para parusahan tayo. Pero kayong mga tao dyan na nagsasabi, kinakarma na, bagay nga sa kanya yan. Hindi po. Mali naman po kayo sa ganyang
Huwag mo dyan lagay na sa loob ah. Huwag po kayo sumobra. Kung ano po yung nakasulat, yun. Ngayon, totoo bang namamarusa ang Diyos? Oo! Nakita niyo yung kasaysayan ni Noe? Yung baha. Yan kasi po, yung mga tao na nangaral si Noe. Nangaral siya. Ang tagal niya nangangaral. Ang mga tao, hindi sila niniwala kay Noe. Kaya nang dumating po yung malaking baha, umulan nun. 40 days and 40 nights, umuulan, walang tigil. At yung lupa, bumubukal pa yung tubig. Imbis na siksipin yung tubig, bumubukal pa, lumalabas yung tubig ng lupa. Kaya inapawan pang buong mundo. Yun. Ang naligtas lamang yung pamilya ni Noe. Si Noe, yung asawa niya, at saka tatlong anak, tatlong manugang, at saka yung mga iba't ibang uri ng hayop Patong yung bata, patong mo na na lang doon. magkapares-pares. Oh, Lagay mo sa likuran yan. kailan nangyari yon? Narinig na nga nila yung aral, ayaw pa nilang maniwala. Ang ginawa ng Diyos, so Noe, gumawa ka ng bangka na masasakyan. Yung sasakyan na ginawa ni Tanong mo Noe, muna. nagsara ng pinto ang Diyos. Kaya kahit ano sigaw ng tao noon, o Noe, buksan mo na yung pinto. Paano bubuksan ni Noe yung pinto? Ang nagsara nun ang Diyos. At isinara ng Diyos ang pinto. Kaya namatay sila. Naparusahan sila ng kamatayan. Oh. Yun ang parusa. Nung after mo marinig ang salita ng Diyos, binaliwala mo. Yun ang daan ng pagpaparusa ng Diyos sa iyo. Hindi yung at saka doon parurusahan ka. Ewan ko sa inyo mga magugulong utak. Na sinasabi nyo na mamarusa. Hindi. Pero sila pinarusahan. No, tama yun. Pagkatapos na sila aralan, hindi sila naniwala eh. Kaya dumanan ba? Wala. Oh. Mahal ba sila? Mahal sila. Kaya nga pinangaralan eh. Tandaan niyo po ninyo yan. Mahal tayo ng Diyos. Ngayon, kung parurusa ka man ng Diyos, nasa Diyos yun. Nasa Diyos yun. Tandaan niyo yan. Nasa Diyos yun. Ano? Dito, may nakasulat dito. Ikalawang Thessalonica, chapter 2. Sa 11. Dahil dito, aya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. 12. Sa gayon, mapaparusahan ng lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Yun. Sa halip na maniwala sila sa katotohanan na pinangaral ni Noe. Di sila naniwala. Yung katotohanan sa salita ng Diyos. 1:17. Oh. Ay, sabi ni Pablo. Sa binasa ko. Oh. Sa 2:12, sa gayon, mapaparusahan ng lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. May mga tao palang ganyan. Kaya yun nangyari, natutuwa sila sa kasamahan, no? Imbis na pakinggan nila si Noe na nangangaral sa kanila, ang ginawa nila, Noe, ang init-init ng panahon, sinasabi mong babaha. Ayun. Di buma. Ano sabi lang? Noe! Buksan mo ang pinto! Mabubuksan ba eh? Ang Panginoon Diyos na nagsara ng pintuhan na yan. Yan lang. Alam niyo, mas mabuti na kaya magbuhat noon si Jesus ay nangaral. Anong aral ni Jesus? After na siya mabautismo sa Jordan River ni Juan taga-bautismo.
Anong sabi niya sa mga tao ng panahon na yun? Sa Mateo 4:17. Magmula noon ay nangaral si Jesus. O, nangaral. Itinuro niyang magsisi kayo, talikuran ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kapag hindi ka pala nagsisisi, tumatalikod sa kasalanan, hindi ka na paghaharian ng langit. Kaya sino yung hari sa langit? Di natural ang Diyos. Ama namin Diyos, nasa langit ka, sambahin ng ngalan mo. Nangaral siya. Anong aral? Magsisi. Talikuran. Yan ang tunay na repentance. Yung tinatalikuran yung kasalanan, hindi yung sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon Diyos, patawarin mo na po ako. Pagkatapos yung kasalanan mo, ginagawa mo muli. Ay, hindi ganon. Kaya nga nakalagay yung pagtalikod. About face. Kung umabanti ka sa kasalanan, mag-about face ka. Pabalik. Aba. Yun ang pagtalikod. Hindi naman po mahirap talikuran ng kasalanan eh. Nasa inyo lang po yan. Nasa inyo. Pero, sana bago dumating yung kamatayan, nakapagsisi ka. Paano kung hindi ka nakapagsisi? Bigla kang binangungot. Wala ka ng pagkakataon magsisi. Bigla kang nasa gasana sa sakyan. Hindi ka na makapagsisi. Naglalakad ka, nahuntog ka, nabiyak ang ulo mo. Hindi ka na. Kumakain ka, bumara dito sa lalamunan mo yung pagkain. Hindi ka na makahinga hanggang sa malagutan ka ng ini. Marami pong dahilan paano mamatay ang tao. Matulog. Wala nang bangon-bangon. Yung iba, bahala na kayo mag-isip kung anong kamatayan ang gusto niyo. Ang pinag-uusapan sa Biblia, magsisi, talikuran ng kasalanan. At yan yung pananampalataya kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? Meron po nakasulat dito. Yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Tawa 26. Ito po nakalagay, 18, last paragraph. Dito natin basahin sa 16. Sabi ni Jesus kay Pablo, tumayo ka, Pablo. Nakita mo ako ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo, gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18. Imumulat ang kanilang mga mata. Bulag ba sila? Hindi. Bulag sila spiritually. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Nabubuhay sila sa kadiliman kaya ibabalik sila sa kaliwanag. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sila sa Diyos. Yun nasa kadiliman kay Satanas pala yun. Ito, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawari sa kanilang makasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga tao ginawang banal ng Diyos. Amen. Magiging banal ka ba? Yung iba, hindi naniniwala. Yan ba magiging banal? Kasi ang tao po, mapangusga. Alam niyo naman po yung mata ng tao, malikot. Kaya mapangusga. Pero sa Diyos, wala pong usga-usga. Ang gusto ng Diyos, magsisi tayo. Talikuran ng kasalanan. Okay ba yun, kaibigan? Nasa Biblia naman, di man tayo nagloloko-lokohan. Ito no. Kung meron kayong Biblia, ito, Paimon. Paimon, sundan nyo mo. Okay. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtutuwid, sa iyong turo, liwanag, na magbibigay sa amin ng katiyakan ng aming kaligtasan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like and share. Then, kayong mga nasiyaran, mag-share din kayo sa inyo. Malay ninyo. Ito yung iniintay ng inyong mga kaibigan, ng iyong kapamilya.
Huwag nyo na lang akong tignan. Tignan ninyo yung aral ng Biblia. Kasi kung titignan nyo ako, di po ba gwapo? Baka sabi, di gwapo bang kalbo? Ito lang ang gwapong kalbo. Sige po. Sa akin lang yun. Huwag na po kayo tututuon. Kapag inyong kaibigan kayo si Brother Manny Bautista, nasa tahanan po tayo ni Ate Ason Bautista. Ayan. Tingnan natin. Nagluluto ng masarap na panangalian. Ayan. Ano ating itanim dito sa lupa? Aanin natin lahat dyan sa langit. Ngayon, hindi pa tayo aani ngayon. Pag namatay na tayo, doon tayo aani. Huwag nyo na pong hintayin. Magsisi na. Okay, Ate Ason, kaway-kaway muna. Ayan, siya po si Ate Ason Bautista. Alam niyo ba, masarap siyang magluto. Kaya yung tinda niya, ang paninda niya pagkain talaga. Tinatangkilik ng tao hanggang ngayon. Matagal na siya nagtitinda para mabuhay silang marangal. Oh, kung hindi mo masarap yan, magtatagal ng ganyan. Sa isang luto lang, pag hindi nasarapan ng tao, sasabihin na, hindi masarap ang tinda niya. Wala nang tatangkilik hanggang sa magsara ka na. Pero bakit pa siya tinatangkilik hanggang ngayon? Kasi nga, yung pagkain po, masarap. Yan ang ibig ko sabihin. Okay? Bye-bye!